Saran sama, misanak mi sa Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, halina't manawagan sa ating Panginoong Hesukristo upang ang ating kapatid na si Goniforte ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. At ipanalangin din natin ang kanyang pamilya, ang mga naulila sa kanyang pagpanaw, upang patuloy silang manalig sa dakilang pag-ibig at habag ng Panginoon. Igagod maging takis kitang tanan sa pagsilibra ang Santos nga Misa, pagkatawan ta sa Ginoo ang grasyang mapatawad kita sa tanang kasalanan nating nabuhat. Agud maging takis ta kita sa pagresibian ng sagradong lawas. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Magparangadi kita, Ama naming makapangyarihan, sa iyong piling nabubuhay ang mga pumanaw at lumiligayang lubos ang mga banal. Paunlakan mo ang aming kahilingan upang ang iyong lingkod na si Goniforte, na hindi na masisikatan ng araw at buwan, ay masilayang lagi ng kasiyasiyang liwanag mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kurang po ang tanan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid,
Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng isang magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na para magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkup. Ang Panginoong ating Diyos, buhay ko'y di magdarahop, ako'y di maghihikahos. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa mainam na pastulan, ako ay pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Ang pangako niya sa akin tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin, hahawian niya ng dilim. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga, Panginoon ko sa tuwina, walang ikababalisa. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit ng araw ng Panginoon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis
upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa pamilya na imbayan at ang tatay, Bunti Pinay, condolence po, Anindo, ang sulit at sa interong pamilya ni Tatay Forte. Hindi po nga daw adya ay insisilibrata ang isara sa pinaka mabawal nga kapistan ang mahal nga birhen. Ang kapista ni ang pagsaka ang mahal nga birhen sa langit. The Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kapit sa puso ng anak, ng sinumang anak. Sa kanya tayo galing, no? Sa nanay. Kaya kung si Jesus ay umakyat sa langit, syempre ang unang-una niyang dadalhin sa langit ay ang kanyang mahal na ina. So ngayon po ang kapistahang iyon. At masasabi po natin na ang pag-akyat ni Maria sa langit is a happy death. Isang masayang kamatayan. Makon, si Maria kuno rara napatay. But some theologian would say, tana, nagkaturog lang. O, makon ang iba, tana napatay. Pero tana ingwi nga lagi at ang Ginoo. Para kanakin, si Maria ay agkaroon ng intatawag nga malipay yung kamatayon. Happy death. Anan po kita at ang alagan magkaroon kita happy death. Mambeng nga kamatayin. Paano po tayo magkakaroon ng masayang kamatayan? Yung ibig bang sabihin ng masayang kamatayan ay mamamatay kang tumatawa? Yun ba yun? Kakadlaw ka pa, papatay ka ra, gimugta ka ra, kadlaw ka pa. Siguro hindi naman po ganun yung ibig sabihin ng happy death. Si Saint Joseph po, si San Jose, siya po ay patron ng masayang kamatayan. The patron of happy death. At paano natin masasabi na ang isang tao ay namatay na masaya? Ano po yung mga dapat nating gawin para tayo po ay magkaroon ng isang masayang kamatayan? Pag sinabi nating masayang kamatayan, banal na kamatayan. No? Ano po yung mga dapat nating gawin? Alam naman po natin, no one knows when the end will come. Na walang sino mang nakakaalam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Kasi nga niya mga tao na may jandang taning, makun ang doktor, 7 days, mapapatay ka rin. Pero kaysan, di ba? Ara pa 7 days, patay din. O di kaya, 3 kadago na naglabas, buwi pa. So wala talagang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Baka ngayon na. Mamaya. Budang iba ka natin, di na kamataruman. Hindi natin alam. Oh, walang nakakaalam yan. At dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, hindi po tayo nakakapamuhay ng normal. Sige tang isip, pinuro ka ba eh? O di kaya, ang pinakamatinlong pakiman, pasamuro ka ba eh? Asma, niya patay sa agcrash ang motor, abunggo ng truck. Isang masamang kamatayan iyon. Hindi ka nakapaghanda.
Mayroon namang kamatayan. Dati, ang kakaordin lang kanakan na padi, 2020, sa hospital, medyan nga laging kapapanganak pa lang. Wala pang 1 oras, patay dun nga lagi. Alam, medyan kita mga kaibandigyan, ang edad nasa 80, 90, buwi para. So, di natin alam. At ang tanong, kung anong paraan, mas hindi natin alam. Kung ako, personal lang itong papakimanan, akangalagan, magkaroon ako lang masakit. Biglaan na kamatayan. Magkaroon ako masakit nga maboy-boy, agud ka, inalsil ako para, di ba, sa mga sala, ang mga tao nga ara ko ro nakikita, ara ko ro nakakampang, makakabisita para kanakan. At yan po yung nangyari kita tayo, guni, di ba? Tagal-tagal siya. Pero mahirap din po yung sakit na dinaanan niya. Pero binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon, ng oras, ample time. Kung meron siya mga kasalanang dapat pagsisihan, napagsisihan po niya. Yung mga tao, yung pamilya niya, di ba? Makailang beses kayong banding, di sa balay nga dyan. Yun po yung ating pangaraping kamatayan. Hindi yung biglaan. Makunang iba, ngaligan, pagkapatay ako, tok na lagi. Pasamurdan. Arak-arak kumpisar. Arak-arak bisita ang padi, arak-arak kumunyon. Tok da nga lagi. Tading ka mapakun kung tulad dan. So, mas pangarapin nating mamatay tayo na may karamdaman. Para tayo magkaroon pa ng chance. So, to live a happy life is to have a happy death. Paano ito mangyayari? Matamang paraan po. Pero sa gabi nga dyan, darwa kabagay lang po kita tao kanindo mga paraan paano tayo magkakaroon ng isang masayang kamatayan. Number 1, inspire before you expire. Pakiulit po. Ano pong ibig sabihin ng expire? Madudura rin, no? Matatapos doon. Katapusan mo na. Pero, ang mahalaga dyan, you inspire. No? Hindi lang natin alam. Kasi ang buhay natin ngayon, wala pong nakakaalam. Wala namang nakalagay na expiration date. Sino ko rin doon panaw dyan na nang daya kabutang expiration date? Di ba, Rara? Best before. Wala nakakaalam. Di natin alam yan. Pero ang mahalaga, if you continue to inspire other people, hindi ka matatakot dumating man ang iyong kamatayan. Di ba? So, live a life that is inspiring. Kaya paalala po sa ating lahat, inspire before you expire. Sa matindong pakiman. Kung ikamamandang mapatay, ikamamanding pupulawan, puro tamang tao mapulaw. Matindong pakimandan. Kung ikamamandililabang, dadarang ka rin sa sementeryo, puro tamang tao makumpanya. Kasi dan depende sa mong ingbubuat, dadi. Ikaw ka, duroy mong ka, chismusa. Kanang tawing susway mo, sino matabid ka ni mo? Sino mapulaw ka ni mo? So live a life that is inspiring. Sana po ang buhay natin nakakapagdulot ng inspirasyon sa ibang tao. Yung bang kapag nakita ka ang ibang tao, makita kang ibang tao, matinluan ng paramatyan ng ibang tao pag babagat mo. Kapag nakita ka ng ibang tao, natutuwa sila. They feel inspired. Hindi yung kapag nakita ka ng ibang tao, pasimang, maglanduman. Paraya kita na eh. Di ba? Bakit? Kasi nakaka-despair ang buhay, ang presensya mo. Makun nga ni, when you were born, you were crying. Tama, di ba? And everybody else is smiling. Ganoon naman talaga. Nung tayo po ipinanganak sa mundong to, kitang tanan natarangis. Sino kayo doon ang pagkabata, kadlaw malagi? Di ba, Rara? Kung bakit tayo umiiyak? Kasi pinalo tayo sa puwet ng komadrona, ng nurse, o ng doktor para umiyak. Yun po ang dahilan. Kasi po ang pag-iyak ay tanda na ikaw ay buhay. Okay, na maganda ang delivery sa iyo. And then yung sabi dito, make sure that when you die,
you will be smiling and the people around you are crying. So baliktad naman po. Kapag tayo naman daw po ang mamatay, tayo naman daw ang nakangiti. At yung mga tao nakapaligid sa atin, sila naman dapat ang iiyak. Bakit sila iiyak? Mamimiss ka nila. Hindi nila matanggap na patay ka na. At ikaw naman ang nakangiti. Bakit? Bakit ka dapat nakangiti pag namatay ka? Kasi nga, mission accomplished. Nabuhat mo yung mga dapat buhatan. Kaya ikaw na ang nakangiti ngayon. At yung mga tao, umiiyak sila. Ang makuridan, kung ikaw dungan niya nga patay, ang ibang tao ang kalipay-payngan. Ay, salamat. Adura renda. Tapos ikaw, sige pa'y mong tangis, di ba? Bakit ka iiyak? Bakit may mga taong ganyan? Pag patay sandara, gimugto sandaran, at tarangisan na pa? Kasi ang dami nilang assignments. Backlogs. Yung mga ano na hindi pa naayos. Ang dami pa nilang kaaway. Mismong sa loob ng pamilya, kaaway nila. Karagawan sa lugta. Ang boundary ang kudal. Diba? Ang surubli yan. Kaya mamamatay na lang, agay mugturon, at ang ispa. Ayan mo, ayan ang bugtita na yara, dutura na nakakampang. Hindi ragpakita ka na. Diba? Kaya dapat, habang may oras, habang may panahon, ayusin. Ayusin yung mga gusot, ayusin ang mga problema. Nang sa gayon, kapag mawala ka sa mundong to, iiyak sila. So sa araw na ito, yan po yung ating pangarapin. Yan po yung ating sikaping gawin. To live an inspiring life. So number 1, ano nga po ulit? Inspire before you expire. Pangalawa, cherish before you perish. Pakiulit po. Ano pong ibig sabihin ng perish? Katapusan. Pareho lang din po, kamatayan. Pero ano pong ibig sabihin ng cherish? Ingatan. I-treasure. I-appreciate. So lahat daw ng mga bagay at mga tao, habang kasama mo pa ang mga taong to, habang nandyan pa yung mga bagay na yan, habang buhay ka pa, habang may pagkakataon pa, mahalin mo na, ingatan mo na, pahalagahan mo na bago pa dumating ang perish. Cherish everyone. Cherish everything. Ingani, pakisilangin doon katupan. Akabay, marapit nag-perish? Akabay. Di para. Di para. Kasi po yung nangyayari ngayon, karaniwan, kapag nawala na yung tao, doon pa lang. Diba? Doon pa lang binibigyan ng halaga. At duraran. Ano na yan? Wipa ng gurang-gurang. Supladuingan. Di masugo. Jadi nga patay din ng gurang-gurang, tanan-tanan, babanggitin na, love you, nahi. Love you, tay. Sorry. Hindi rin kabati. Ako magsabat ka ni mo, madlekan ka, oh. Hindi rin kabati. Bigyan ng halaga hanggang may buhay. Huli na po yung lahat, eh. Ang mahalaga, habang may bubuhay po tayo, we cherish everything, we appreciate everyone. Kasi po, kung chine-cherish natin ang lahat ng bagay at lahat ng tao na nandyan sa'yo, kasama mo, hawak mo, binibigyan mo ng halaga, minamahal mo, iniingatan mo, wala kang pagsisisihan sa huli. Yan po yung dahilan bakit po marami pong namamatay, naghihingalo. Ang kuringaningan, ang boydinganingan, gimugtora, papapatay. Yan po yung dahilan. Bakit? Hindi pa nakakapagpatawad. Wala pang closure. Ako nga ni, may ngulat pa. Tapos yun yung ngulat, anang gurang, adin, sa Dubai, tangray pang dato. Nura pa dato mauli. Diba? Anong dagon pa ito mauli? So hanggat nandyan, mga ni Diya, ang humili nga dyan para sa mga kabatan, eh.
Rasang gurang-gurang kaiban mo, pakita mo imong gugma, imong pagmal, imong respeto. Diba, makon nga ni sa Facebook post, nakundo to. Bakit kaya yung mga magulang natin noon, gustong-gustong kasama tayong kumain, sabay-sabay? Kasi darating daw pala yung oras na mag-isa ka na lang. Tapos bago kang magasagyap, sinanaya din. Pero di, maluto pa akong pagkaon na diararan, di ba? Late na. Hindi mo pinahalagahan. Hahanapin kapag wala na. Kapag ganyan po yung ating ginawa, yan ang sinasabi nating malungkot na kamatayan. Kasi ang dami mong assignments, ang dami mong mga backlog sa dapat palang balikan. So hanggat may oras, balikan mo na. Hanggat may panahon, gawin mo na ang mga bagay na iyan. Nang sa gayon, mabuhay kang may kabanalan. At kapag nabuhay kang may kabanalan, wala kang binabalikan ng mga backlogs, ng mga assignments, mamamatay kang masaya. Mapapatay ka, anytime, pwede mo ipakitawan sa Ginoo, Lord, wala ko ron. Nakangirit ka rin. Para ka problema. When you cherish everything, when you cherish everyone, when you give value to everyone, then you will live a life that is holy, a life that is happy. Bakit? Dahil lahat ng pagkakataon, makun nga ni, sinagad mo na. Buat mo ang tanan. Kumbaga, you make the most out of every opportunity. Wala kang sinayang na minuto. Oh, mga kabataan, sa balayan, hindi mo buhat. Diba? Dakwag buhat ka mga bagay nga pwede tabang kinanay. Kita mong ralaban, duro-duro. Dako yung laban mo, alipay-pay mong gurang-gurang. Tawan ka pa, kwarta. Di ba? Ikaragalat nga susugon pa. Puro idong tangkalan, dako yung limpyuan mo. Parigusan mo ang baboy, silig mo ang tay, di ba? Pasensya, yung mga sinasabi ko po, yan po yung gawain ko noon nung maliit pa po ako. Sa balay. Para sinanay, hindi ko makitang problema, hindi ko makitang buburido, hindi ko makitang na-stress. Gagawin ko yung pwede kong gawin para makatulong sa kanya. Kikita ko ang ralaban ng tamaraga, tumpok doon. Ako mabulda mga palanggana, bubutang ko tubig, papanbanlawan ko, lalaban ko rin daan. Panlawan ko pera kabisis para pangalam mo. Elementary ako palang dato. At wala kang babalikan. Bakit? Makukon mo, sorry, nagawa ko naman lahat. Wala akong assignment. Wala akong backlog. Mahalaga ang mga bagay, mahalaga ang mga oras, kaya gawin mo ang pwede mong gawin. Ako nga ni sa kantay ang One Direction, you only live once. Pero actually, mali po na to. You only die once. Hindi po tayo isang beses lang nabubuhay. Nabubuhay po tayo araw-araw. Pero isang beses ka lang mamamatay. Kapag namatay ka, hindi ka na makakamatay. Kaya dapat, bago dumating yung kamatayang iyan, nagawa natin ang lahat para maipakita yung ating pagmamahal sa mga tao na nagmamahal din po sa atin. One time po, sa kaparokya, medyan akong imbisaran. Sa muro, natong agahumili ako, di bata, anang bata ato ang apatay, sigang tangis tutusan ng lungon. Lungon ba? O lungon, oo. Kabaong. Tapos yung dadagana na rin, kakapkapan na rin lungon. Kaya kikita ko na nawuyog-uyog. Sige nang ugyaw ko na, Ma, sorry ma, I love you ma. Diyo ko ibisaran ako, hoy, pagdan magba, harap matabang ka ni mo ha. Harap matabang ka ni mo. Ha? Arara ka babati, hindi na mabati, karo riyang buwi pa. Aramay kukuna. Karo riyang kaiban mo pa, karo riyang buwi pa. Ang word na sorry, arang ilalawasay mong baba. Ang word na I love you, aray ilalawasay mong bibig. Hindi mo masambit. Dadi nga kayong garan. Tuduy mong ugyaw. Ha? You only die once.
Isang beses ka lang mamamatay. Pero araw-araw kang mabubuhay. Kaya araw-araw sana ipakita mo yung pagmamahal na yan. Dapat everyday tayo ay nabubuhay. At paano mangyayari yan? If you cherish every moment, and when you consider every person important. Imong lula, imong lulo, imong tatay, imong nanay, imong mga bugtitinay, imong mga inables, kanan, when you give importance to them, makukun mo, Lord, ara ako babalikan. Ready ako ron. So yan po, sa araw na ito, yan po yung ating pangarapin na magkaroon tayo. Isang buhay na masaya. Para tayo din po yung magkaroon ng isang kamatayan na masaya. We do our best, ano man po yung ating ginagawa. Sino man po yung ating kasalamuha, sana po ma-appreciate natin ang bawat isa. We cherish one another. Kapag ganyan po yung ating ginawa, tayo po'y mabubuhay, magkakaroon ng isang buhay na banal, tayo po'y magkakaroon ng isang buhay na masaya. Si Maria po sa kapistahan ng pag-akyat sa langit, siya po'y nauna. Tayo din po'y susunod. Pero ang tanong, kapag tayo po mamatay sa mundong ito, saan tayo pupunta? Sa langit ba talaga? Depende po sa ating ginagawa ngayon. Depende po sa ating ipinakikita, ipinamamalas ngayon. Sana po, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen, sana po marating din natin ang kalangitan. Si Tatay Guni, aguna lang ka natin. Ako nga ni, una-una ladan. Ako ngayon, ikaw bukas. Diba? So, kung tanago na ka natin, lamantang tana, padiritsuro langit, no? Permitan ng papangadyan. Sana po, ang agmasakita na, first day pa lang, dami ag-chat nga lagi ka na kan. Ako na, Father, ipangadi mo ra si Lolo Guni. So, from that day on, every day tanay papangadi ko. So, pero rato kadlaw, taga sa napatita na, pag-chat man, makon, Father, adurara, gunara ka natin si Lolo. Sige, dali, baro makampangadi. Baganda kagalingan, kundi kapayapaan. So from that day until today, ako misa, dayon-dayon para kay Lolo Guni. Siyempre si Father Agar ay papabaya. Bilangan ng inables ba? Father Agar. So si Tatay Guni ay sa ako pupunta na sa langit din. Atang ipapakitang pagugmakan na nadadi ay ibabalik na raka natin. Ana, ago na lang, ang mahal nga Birhen, ago na lang, igsanda, magatabang, ang kitang tanan, makasakara sa ina dyan at ang ginong. Ano mandan po matang pangamuyo sa gabi nga dyan. Ang kitang tanan, para magabutang timpo, ay makapunda ang balngay na sa ina dyan ang makagagawang nga Diyos. Amen. Padayon tapong ipangamuyo ang kalag ni Tatay. Good. Magtindig ang tanan para sa parangadyan ang banwa. Mga kapatid, halina't manalangin sa amang nasa langit ng tayo at ang ating kapatid na yumao ay makapisan sa buhay na walang hanggan. Ang ating tugon, pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming makapangyarihan, ginising ng iyong anak, ang kaibigan niyang si Lazaro sa pagkaidlip sa kamatayan. Ibangon mo si Goniporti sa muling pagkabuhay. Kami dumadalangin. Ama naming maawain, karamay ng mga namimighati, ang aming Panginoong Hesukristo. Ipadama mo ang iyong pagdamay sa mga nagdadalamhating minamahal sa buhay ni Goniporti. Kami dumadalangin. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming tagapagligtas, sinagip mo kami para sa buhay na walang hanggan. Alalayan mo ang nawawala ng pag-asa upang sila'y makapagsampalataya muling pagkabuhay ng iyong anak. Kami dumadalangin. Ama naming makapaglinga,
kalinga, pinagkaloob ni Hesukristo ng liwanag ang bulag na humiling ng kanyang tanglaw. Huwag mong pabayaan na ang nahihimlay, lalo na ang aming kapatid na si Goniporti, ay manatili sa dilim ng kamatayan. Kami dumadalangin. Ama naming makapangyarihan, ang aming pagdalangin naway magpalakas sa amin, sa aming pag-asa sa buhay na nakamit ng iyong anak, at sa wakas ng aming buhay ay makasalo sa iyong kaharian. Sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating hain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipinagkaloob ng iyong anak sa amin ang kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay buhay at inihandog niya ang dugo niyang dumanak bilang inuming nagdudulot ng kagalingan. Kaawaan mo si Goniporti upang ang inihahain namin sa iyong ngalan ay maging sanhi ng kanyang katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, sa Diyos ang inyong puso at diwa. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayoy namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan.
Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Goniforte na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Awitin po natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Mga kapatid, narito ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayo na tatanggap sa Kanya sa misang ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap sa katawat dugo ng anak mong mahal, kami dumadalangin lipos ng katayimtiman upang ang mga minarapat mong makasalo sa banal na pakikinabang ay dulutan mo ng pagdamay sa matinding kapighatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Inugasan mo, Panginoong Hesus, sa tubig ng binyag, itong yumao naming kapatid na si Boniforte. Ipinunla mo noon sa kanya ang binhi ng iyong pagkabuhay. Ang ani nawa nito sa iyo ay kanyang maialay. Panginoon, kaawaan mo kami. Tanggapin mo sana ang mabangong halimuyak ng mga kabutihang ginawa ni Boniforte, tulad ng pagkatupok at pagkapawi ng usok ng mga kamanyang sa mga simbahan, maparam dinawa ang alaala ng kanyang mga pagkukulang. Kristo, kaawaan mo kami. Sa iyong kapayapaan, Panginoong Hesus, tulutan mong sumapit itong yumao naming kapatid. Lumigaya nawa siyang lagi sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. O Amang maawain sa iyong kalinga, aming inihahabilin, itong minamahal naming yumao si Tatay Boniforte. Matibay ang aming pag-asa na pananatilihin mo siyang buhay, kasama ng lahat ng mga yumao sa piling ng anak mong sa Jesus. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo kay Tatay Boniforte nung siya'y nabubuhay pang kasama namin. Ang mga biyayang iyon ay nagpapatunay ng iyong paglingap at ng buklod ng aming pagkakaisa kay Jesus na iyong anak. Ngayong si Tatay Boniforte ay yumao na, tulutan mo siyang mabuhay sa iyong walang katapusang ligaya. Kami naman sa ng kanyang mga naiwan ay maaliw sa pangako ni Jesus hanggang sa kami ay tawagin mo upang magkasama-sama sa iyong piling. Sa langit, kami ay umaasang mabubuhay, magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo, kapatid ng pumanaw, mapasapiling kanawa ng poong may kapal. At ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa paraiso magkikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na ikaw, Tatay Boniforte, ay nauna, tayo rin ay muling magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo nawa mga pagpapala at pag-iingat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang misa. Father, matamang salamat kanimo na imong pagsilibra ang misa. Happy 4th anniversary po kanimo.
Pasensya ka, Father, kasi talagang ara kami dito sa mong kapilya. Tabayan ta lamang po Arabuay, ay si Father po Magauli pa Barton. Mayroon po kaming maikling program. Thank you po. Muna po mga parinti.